Good morning to everyone, especially to Mamara. Our topic reporting presentation today is about management practice in horticulture nursery, sanitation drainage, training, and pruning in nursery. So, mayroon pa akong energizer. Ngunit di ko na po ito magagawa dahil recording video na po ito. So, proceed na po tayo sa aking topic outline. Sa number 1, Introduction to Nursery. Number 2, importance of nursery management practice. Number 3, sanitation in the nursery. Number 4, drainage in the nursery. Training in the nursery. Pruning in the nursery. And keys during training and pruning. Okay. Nagang lang po. So, objective, at the end of this topic, you will be able to know and understand the practices of sanitation, training, and pruning in horticulture nursery. Appreciate the importance of its practice in maintaining health in nursery plants. Discussion proper. Introduction to nursery. Nursery is a place where planting materials are raised either by seed or vegetative means with proper care before transplanting to the desired site. Sometimes the term nursery is also used to refer to seedling raised by seeds. So, okay. Proceed po ako sa aking topic ulit na ito po yung aking topic na nursery. Nursery is the place where planting materials are raised either by seed by vegetative means once before transplanting of desired site. The word nursery is also used sometimes saplings raised by seed. So, ano ang nursery po? Ano ba ang nursery? Simpleng paliwanag po. Ang nursery ay parang paaralan ng halaman. Dito po, pinapalaki ang maliliit na halaman mula binhi o sanga bago sila ilipat sa tunay na halamanan po. No? Inaalagaan sila dito. Binibigyan tamang tubig, sikat ng araw, lupa, at proteksyon para lumaki silang malulusog. So, bakit importante ito? Kasi, ang mga batang halaman ay mahina pa. Ano po? Sa nursery, pinapatibay mula sila para sa pagnilipat hindi sila namamatay o madaling masira. Yan po ang ibig sabihin ng nursery. That's all. Naway naintindihan niyo po ang aking paliwanag about sa nursery. So, at the end of this topic, you'll be able to know and understand the practice of sanitation, drainage, training, and pruning in horticulture nursery. Dito malalaman po natin kung ano mga ginagawa sa mga nursery. Sanitation, malalaman natin kung ano po ang sanitation. Drainage, malalaman po natin ano po ang drainage. Sa training, and pruning in nursery, malalaman po natin kung ano po talaga ang purpose ng mga ito sa nursery. So, proceed po tayo sa about is sanitation. Sanitation is defined as the formulation and application of measures designed to protect plant health. Maintenance of sanitation is necessary in any plant propagation halt. So, ito po yung mga pangunahing gawain sa nursery. So, ano po ang sanitation? Ang sanitation po ay kalinisan ng panghahalaman. Ano ba ito? Ang sanitation ay pag-aalaga sa kalinisan ng kalusugan ng nursery. Hindi lang basta pagwawalis. Kasama dito ang protection laban sa sakit o peste. Bakit mahalaga ito? Kapag marumi ang nursery, madali pong umatake ang insekto sa sakit o damo nasisira sa mga halaman dito po sa nursery. Yan po ang ibig sabihin yan. Okay.
proceed po ulit tayo sa next topic. Sanitation practices in nursery include, number 1, prevention of insect, pest, and disease. Number 2, infection for insect, pest, and disease incidents. Number 3, environmental control leading to protection from harmful environmental factors. Like hot sun, increasing temperature, storm, etc. Number 5, eradication of pests and disease in weeds. So, ito po yung mga ginagawa sa sanitation. Yan nga po sa number 1, prevention of insect, pest, and disease. Ito, ang ibig sabihin po niya na pipigilin ang pagdami ng mga insekto, peste o sasakit sa nursery. Sa number 2, infection for insect, pest, and disease incidents. Ang ibig sabihin niyan ay literal na titingnan ang mga apektadong halaman. Ano po? Sa number 3, environmental control leading to protection from harmful environment factors. Ang ibig sabihin po niyan ay poprotektahan ang mga halaman mula sa sobrang init ng araw o lamig o bagyo. Like harmful site, sa number 2, like hot sun, freezing temperature, storm, etc. Yan nga po yan nga po eradication of pests and disease in weeds. So, tatanggalin agad ang mga piste at damo may sakit na halaman. Uulitin ko po Ulitin ko. Mas uunahin po natin ang sanitation Ang sanitation po ay mahalaga para mapanatili ng kalusugan ng mga halaman. Hindi lang po ito paglilinis, kundi pasisiguraduhin na walang piste o sakit sa nursery. Yan po ang ibig sabihin niyan. Okay, proceed ulit po tayo sa next topic. Number 2, drainage means the process of removing excess water from the soil using artificial means so as to enhance crop production. So, ito po yung next topic. Drainage means the process of removing excess water from the soil using artificial means so as enhance crop production. So, ano ibig sabihin po ng drainage? Ang drainage po ay pag-aalit ng sobrang tubig. Alaman natin, ang drainage ay sistemang ginagamit para alisin ang sobrang tubig sa lupa. Siguro pag sobrang tubig sa lupa, maaaring mabulok ang ugat hindi makapag-ayos na pag-absorb o madaling malunod mo. Ang ibig sabihin. Bakit kailangan gawin ito? Kung sobrang tubig sa lupa, hindi makakahinga ugat o ng halaman. Parang sa tao, pag nasuburan tayo, tubig, malulunod. Ganun din po sa halaman. Yun po, malulunod o mamamatay ang halaman. Kapag may tamang drainage, ang halaman ay nakakuha ng sapat na tubig o sapat sa hangin sa ugat. Yan po ang ibig sabihin nito. Naway may naunawa po sa na-discuss ko. Gets nyo ba? Okay, proceed ulit po sa another topic. Advantage of drainage. The bed will not get waterlogged and plants get obtain initial amount of water as well as air. After heavy rains, with effective drainage, the soil can till faster to carry out agriculture operation in the time. The practice of soil and purpose. So, ito po yung mga advantage na of drainage. So, sa nabanggit ko dito sa the bed will not get waterlogged in plants can obtain initial amount of water as well. Hindi natutuyuan o nababahan ang mga halaman. Dito naman sa after heavy rains with effective drainage, the soil can then faster to carry out agriculture operation. So, mas mabilis nakakagawa ng mga gawain sa lupa pagkatapos ng ulan. Sa kababa naman, structure of soil, gumaganda ang kalagayan at tibay ng lupa. So, ulitin po ang drainage po ay mahalaga para hindi mabulok
ang mga ugat ng mga halaman. Tinutulungan nito mapanatiling tama ang dami ng tubig sa lupa. Yan po ang ibig sabihin nito. Okay, proceed ulit po tayo sa another topic ulit sa kasunod. Next page. Training and pruning in nursery. Training and pruning are two interrelated operations required to nursery field. So, malalaman natin kung anong mga gawain po din. So, sa topic po ito, training may include operation leading to sticking, supporting to nursery plants and also primarily to the give proper shape to the nursery grown in plants. Training is primarily carried out in plants provided the plant is natakpan. Improves the marketable quality of nursery stock due the promote to expose multiple leaves to light from the So, ano po yung training? Alam natin, training ay napakahalaga. Dito rin sa nursery. Ang training po ay yung paghuhubog sa halaman. Ano ito? Ang training ay pagsusuporta sa paghuhubog sa paglaki ng halaman. Paano ito ginagawa? Naglalagay ng dulos o support stick para hindi mabali ang mga halaman. Inaayos ang direksyon ng tubo. Ang mga para mapaganda at itsura na malakas ang halaman. Ano po? Layo ng training na para magkaroon matibay ng kalakasan ng halaman. Para maraming dahon o maanuhan ng sikat ng araw. Mahalaga para sa photosynthesis. Ito ay pagkain ng halaman mula sa sikat ng araw. Ulitin ko po ang training po ay paghuhubog ng halaman para maging matibay ang mapaganda ang tubo. Tinutulungan nating lumaki ng maayos ang halaman sa nursery. Yan po ang ibig sabihin niyan. Naway may naintindihan po kayo sa akin na discuss. Next, proceed ulit po sa another topic. Pruning. Sa number 2, pruning is an operation for the removal life of dead branches and branches from nursery plants. So, improve marketable quality of nursery stock to do the promotion uniform shape. So, ano po? So, dito lang po sa another topic ulit, care to be taken during ensure the cuts are sharp and clean. In care sticking to prevent main branch breakings and tearing. Prevent contamination of healthy tissue with pruning and disease branches or beyond the disease trush. Many disease grow internality as well as externality. So, itong dalawang topic na to at ito, iisa lang po ang ibig sabihin nito. Ano po ba ang pruning? Alam natin ang pruning ay pagpuputol ng sanga. Ano ito? Ang pruning po ay pagpuputol ng patay o may sakit na sanga sa halaman. Bakit kailangan gawin ito? Para po lumago ang maganda ang pantay ang halaman. Una-unahin po yan. Para hindi lumalagap ang sakit mula sa may sirang bahagi ng halaman. Paano ito ginagawa ang pruning? Gamit ang matulis at malinis na gunting, putulin ang mga sanga lagpas ang mga sakit, bahagi, para sigurado yung matitirang inspeksyon. Iwasan masugatan o mapunit o pangunahing katawan ng halaman. Ulitin ko po sa report na ito, ang pruning po ay pagtanggal ng mga sanga na patay na may sakit na nakakatulong ito para mapaganda ang hugis ng halaman. That's and thank you po. Tapos na po sa aking reporting topic. So, ito po yung reference na napagkuhaan ko sa aking discussion reporting presentation. So, ito po ang aking quotation. He that plants trees love other beside himself by Thomas Fowler. That's it. Thank you po.